Nasa ating pong linya, kausapin nga natin sa usapin po ng fare hike si Ginoong Melencio Boy Vargas, Pangulo po ng ALTO-DAPO, Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines. Kaboy Vargas, magandang umaga po sa inyo, sir. Si Orly Tinedad po ito sa Ay, radyo ng TV maganda. pa. Kumusta ka na, Kaboy? Sir, Okay naman po, Ka-Orlit. Maganda umaga po sa inyong taga-subaybay, taga-pakinig. naghahanda na ho ba kayo para po sa Miyerkules na paninig po ng LTFRB sa 15 pesos na minimum fare na inyo pong hinihiling? Kasama ho ba kayo sa humiling ito, Kaboy? Opo, kasama po ako doon. Actually, 3 po kami nag-file dyan ng akto po ni Liberty de Luna, Pasang Mazda po ni Obet Martin, at saka ako po, Ka-Orly. Okay, nag-usap-usap na po kami. Dapat po yung hearing namin nung nakaraan 12, Ka-Orly. Mhm. Ang problema po, na-reset ng 19 po, 19 ang aming hearing. Pero nag-usap-usap na po kami 3 na ang hihingin po namin, Ka-Orly, ay provisionary increase lang muna. Okay. Dahil kasi po, nahirap na ano rin kami, naawa rin kami sa ating mga mananakay. Dahil alam nyo, napakahirap po ng buhay ngayon. Ka-Orly, naintindihan po namin nyo kahit po ito po ang nangyayari. Taas nga po ng taas tong mga gasolinahan natin ay parang ang pinahihirapan po natin sa bayanan, Ka-Orly. So No? magkano pinag-usapan po ninyong provisional increase? 1 peso o 2 peso? Depende po sa LTFRB yan, Ka-Orly. Kung maibibigay po nila yung 2 piso, lalo pong magaling at para sapat po doon sa nawalang kita ng mga driver. Mhm. Kasi po, kaya po napag-usapan namin, Ka-Orly, na provisionary increase para kung bumaba po, madali po namin ibaba rin. Okay. Meron bang naging pagbabago sa presyo ng diesel mula noong 2023 na una kayo binigyan ng provisional increase na 1 peso? Napakalaki po ng pagbabago natin. Bumababa Kasi o tumaas lalo ngayon ng diesel? lalo pong tumaas, Ka-Orly, dahil hindi naman po kami hihingi ng karagdagang pamasahe kung hindi po sobrang tumaas, Ka-Orly. Kasi naintindihan naman po namin ang lagay ng ating mga mananakay eh. Alam mo, sa ngayon po talaga napakataas eh. Tsaka ang nangyayari po, parang ang ginagawa po nitong mga oil companies, pag alam po magtataas kami, bababaan nila ng konti. Pagkatapos po, ang gagawin na naman nila, pag nagtaas, bigla na naman po tataas na naman ng napakalaki po, Ka-Orly. Matagal natin pinag-usapan yan. Talagang isa sa mabisang solusyon pa rin para hindi tayo maapektuhan ng pagiging magulo na sitwasyon sa world market sa presyo ng produktong petrolo ay yung PUV modernization, lalo-talo din mga gagamit ng mga e-vehicle. Ano ho bang update ho nito, lalo na sa inyong mga grupo, Kaboy? Actually, nung kausap po namin si Chavit Singson, ang sinasabi po niya, Ka-Orly, dito, pagdating po daw ng 2040, puro electric vehicle na yung gagamitin. Ngayon, tinitingnan po namin at ako po, yung grupo ko, meron po akong itatry na 2 unit na electric kung talagang ito po ay magiging okay talaga. Kasi ang panag-uusapan po rito, Ka-Orly, yung charging station yung pag-ikot ng pag-ikot ng sasakyan. Kasi po baka mamaya kung iikot ka lang ng 3 ikot sa maghapon, hindi po sapat yun, Ka-Orly. Kailangan po umikot ka ng mga 6 na ikot. Ngayon, sabi po, ang dapat po nating matesting, yung baterya po nila, gaano po katagal na iikot at ilang oras po i-charge. Kasi doon po sa pagtatanong namin, ang sinasabi po, pinakamababang charge doon sa baterya, Ka-Orly, 2 oras eh. Oo. Kaya po yan naitanong ko, dahil sa ilang mga bansa na moderno hong ginagamit sa public transport, ala ho silang problema kahit magtaas po ang produktong petrolyo dahil lalo-lalo electric o kung ano man yun, electronic man yun. Pero dito sa atin kasi parang plano, andyan dyan, maganda. Pero pag yung talagang kinakailangan ipatupad, ang dami pa palang kulang. Ang problema, yung iba hindi pa rin handa o wala rin tulad yan. Matagal natin naririnig, karagdagang charging station para sa gustong i-modernize o kanilang public transport. Wala pa rin ako naririnig sa panig ng DOTR o ng DOST na yan ay matutugunan. Tama po kayo. Dapat po siguro, o yung sinasabi po ni Chavit Singson, kaya nga po kami,
nung nag-offer sa amin si Chavit, natutulungan kami. Okay. Natutuwa po kami doon dahil ang sinasabi niya, napakababa pa po ng halaga nung sinasabi niya na 1.2 million lang, pabor na pabor po kami doon. Oo. Kaya lang po ngayon, kakausapin po namin sila uli kung talaga itutuloy pa nila yung pagtulong dito sa PUB modernization Orly, no? Kasi po nakikita rin namin baka po tama ang sabi ni Chavit Singson sa amin nung kausap namin na pagdating ng 2040, doon na po tayo dadating sa mga electric vehicle. Kahit din po ako Kaya po ako, yung grupo ko, meron po akong 2 unit at testingin na. Ito po, inaantay-antay ko lang pong matapos yung rehistro nila para po ipapalit na namin doon sa aming mga para po makasubok na kami Orly kung viable ba o hindi viable. Okay. Anyway, sige. Kaboy, maraming salamat. Buti na lang kaibigan kita. Kung di na kaibigan, sisigilin kita Maraming salamat, po, Kaboy. Sa Kaorly. ulitin and good luck sa iyong mga super sa Alto DAP sa inyo dyan. Thank you, Kaboy. Maraming salamat po at mabuhay po kayo Orly. Si Milencio Boy Vargas, mga kapuso, Pangulo ng Alto DAP, Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines, ang inyo pong napakinggan. Paalam na ho. Hilingan, walang pinoprotektahan.